Congress Meow Kiko Barzaga, may tililing ba? Ngayon, Dad, maraming nagtataka at nagtatanong tungkol sa isang bagong congressman ngayon natin, isang congressman ng Cavite na si Congressman Kiko Barzaga. Ang tinatanong nila at ang akala nila, parang may tililing ata sa utak or medyo may hindi tama sa utak ni Congressman Kiko Barzaga. Alam mo ba bakit, Dad? Kasi sinasabi nila, pahilig siya na mag-meow-meow sa kanyang mga vlog, sa kanyang mga interview, at saka pag nakikiusap siya sa mga ibang congressman, parang medyo odd daw ang mga sinasabi niya, medyo odd ang ginagawa niya, katulad nung sa kampanya niya, nung nag-rally siya, meow lang ang binibigay niya mga speech, tapos gumagawa siya ng mga taekwondo moves kasi supposedly taekwondo black belt na rin siya. Pero Dad, sa aking panonood sa kanya, pag in-interview naman siya, parang matalino naman siya at yung mga sagot niya, medyo tama naman. Medyo extreme nga lang siya minsan sa mga tanong, mga ibang pronouncements, pero ang tanong na iba, Dad, may tililing ba? Baliw ba si Congress Meow Kiko Barzaga? Ano sa tingin mo, Dad? Well, sa nakikita naman kasi natin, no, hindi naman siguro may tililing o baliw. Ang nakikita natin, eccentric siya, no, yung kakaiba siya. Meron siyang tinatawag na kakaibang pagka-personality at at the same time, medyo prangka siya, no? Medyo, kumbaga, diretso siya kausap na sinasabi niya talaga yung kanyang nakikita, hindi siya nagdadalawang isip, no? Yan ang mga kailangan actually natin kasi kahit nasa ibang bansa makikita natin, yung mga ibang members ng parliament nga, kung hayaw nila yung sinasabi ng mayorya, meron pa nga sa New Zealand makikita natin, nag-chant pa sila, kumanta pa sila ng kanilang mga kantang katutubo, no? Talagang nag-make up pa sila na parang sa ganun matawag nila yung pansin ng karamihan na mali yung sinasabi o mali yung ginagawa nung nakakarami, no? So may mga kanya-kanyang mga pagkatao kasi ang mga tao, no? Pero sa Amerika kasi mas prangka yung mga tao doon, mga senador, mga congressman, mga pangulo at mga mayor, mas prangka sila kausap, no? Dito kasi sa Pilipinas, kaya medyo naninibago yung ating mga opisyales kasi nga parang kakaiba siya, yung dinediretso niya yung kanyang mga point of view, no? So diretso niya tinatanong, sa tingin nila parang nababastusan sila sa kanya. Which is in reality, we need this kind of government people na sasabihin talaga yung totoo na nakikita nila at para kung may mali, makorek naman. So, maaring sa Tagalog ang tawag natin diyan, agresibo o adelantado. Pero hindi naman baliw. Kasi nga, kung makikita natin na iintindihan niya yung mga issues, dinidiscuss niya yung mga issues, kakaiba yung mga kanyang pananaw sa buhay, diretso kausap, prangka, at talagang didiretsohin kanya, sa yung iba nababastusan sa ganon. At kung titingnan natin, no, kasi nga yung sinasabi nilang meow-meow sa sinasabing meow-meow, parang ano niya yun unique trait niya yun Kumbaga gusto niya rin maalala ng mga tao na kasi sa dami ng congressman, 300 mahigit pa, paano nga naman siya mapapansin kung hindi niya iibahin yung kanyang plataforma o yung kanyang presentasyon, no? Kaya nakikita natin kahit na si Pangulong Duterte nung tumakbong Pangulo, kakaiba rin yung mga sinasabi niya, no? Minsan nagmumura pa siya sa entablado. Nakakaiba kasi normally hindi ginagawa yun ng mga politiko sa entablado dahil parang nababastusan yung ibang tao. Pero yun ang naging dahilan kaya nagkaroon siya ng kumbaga popularity, no? So ganun din yung nakikita natin kay Congressman Kiko Barzaga na meron siyang kakaibang personality, unique, eccentric, sa Tagalog, agresibo, adelantado, pero we need more of them, no? We need more of them para na sa ganun magising ang ating mga kababayan sa katotohanan na nangyayari sa ating lipunan. Ngayon, Dad, sinasabi ng mga ibang tao na kung hindi man siya baliw o may problema sa utak, na ang ginagawa daw niya, kahit na nagpapapansin siya sa Kongreso at kino-call out daw niya ang mga kalaban niya o mga ibang nakikita niya masama sa gobyerno natin, ay yung ginagawa daw niya, binabastos ang institusyon daw ng gobyerno. Sang-ayon ka ba doon, Dad? Well, katulad nga sinabi ko kasi ibang ating kultura sa Pilipinas, no? Masyadong sensitive ang mga tao dito, nakikita naman natin, no? Minsan na naipasa na yung batas na laban sa mga mamamayan, wala pa rin kumikibo, no? Sa ibang bansa like sa France, no? Pinag-uusapan pa lang talaga naman nagwawala na yung mga tao kahit na sa East Timor na mas dehado pa sa atin, na pinag-uusapan pa lang yung mga pabuya sa mga congressman, nagrarally na, nagwawala, nagrariot na yung mga tao sa kalsada kasi tayong mga Pilipino kasi mas pasensyoso tayo, mas mapagpatawad tayo, mas maunawain tayo. Pero once in a while, we need people na ganito ang gagawin para sa ganun magising ang mga madla sa katotohanan. Kaya nga nagiging siya, kumbaga talk of the town kasi nga talagang kakaiba yung kanyang mga pananaw. Siguro what can happen is kung talagang nababastusan yung ibang members of Congress na sinasabi nga meron ng reklamo sa kanya sa Ethics Committee, siguro warning muna, kausapin na kung ano yung mga pwede at hindi pwede, no? Pero at the same time, we have to give leeway. We have to give leeway to people or government officials who can express what is necessary para
para sa ganun, it should be a wake-up call to everyone that we have to do something right. Hindi yung palaging nakikiayon na lang kasi ang nangyayari dyan, 330 kayo, mayorya, let's say, mahigit 200, ayon na lang ng ayon. So wala nang kokontra. Kaya ito yung sinasabi natin para siyang fiscalizer na kailangan ng bawat institusyon ng isang fiscalizer. Minsan nakakainis, minsan nakakaasar, but kung walang ganyan mga tao, paano naman natin makikita yung mali kung lahat na lang panay yes men ang magiging miyembro ng ating mga gobyerno? Ngayon, Dad, tama ka dyan. Ang kailangan ng Pilipinas, mga Pilipino na willing to stand up to call out what's wrong. Kaya ang kailangan ng Pilipinas, ang tumaas ng antas ng edukasyon dito sa Pilipinas para mas maraming mga Pilipino ang tumalino at mas madagdagan ang kanilang kaalaman. Para kung may makita silang masama, sila mismo ang tatayo at magsasabi na ito ay masama at malito sa Pilipinas para hindi na ito matuloy dito sa Pilipinas. Ngayon, mga kababayan, sang-ayon ba kayo na kailangan natin ng mga tao na katulad ni Congressman Kiko Barzaga na siguro akalaan natin na baliw pero kino-call out naman nila ang mga nakikita ng mali sa gobyerno? Ano sa tingin nyo? Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. It's time to wake up, mga kababayan. It's time to call a spade a spade. Huwag na lang tayong palaging sa dulo na lang magrereklamo. Kung nakita natin mali, isigaw natin para sa ganun magising ang ating mga namumuno at namamahala na mali itong tinatahak na lansangan. Huwag nating hayaan lapastangan pa tayong lahat. Huwag nating hayaan na maghahasa pa ang ating kabangbayan. Sa dulo na lamang tayo magrereklamo. Dapat sa umpisa pa lang pag may nakikita na kayong mali, may nakikita na tayong mali, dapat ito'y ipanawagan natin para sa ganun magising ang ating mga namumuno at namamahala na mali na yung lansangan na kanilang pinupuntahan. Maraming po salamat. Ako po si Michael